yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon. Vice President Inday Sara Duterte, sinagot na po ang impeachment ng Malitagang. Ngayong hapon lang po yan, mga last minute. At tinawag naman niyang kulang ang pagkapangulo ni Bongbong Marcos sa ating bansa. Dagdagan mo pa ng isang kulang-kulang na yan. May bagong labas naman din po na survey tungkol sa trust and approval rating ng dalawang leader, ng Vice Presidente at Presidente. Aba, anak ng kagwang, napakalamig eh. Negative naman sa survey itong si Bongbong Marcos. Sinusuka na talaga ito, hinayupak ng mga Pilipino, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell, parang awa yung nerves. Para palagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, supportan po natin pangalawang YouTube channel ko po. Ayan po. At ito na po mga kababayan ko, pag-uusapan po natin muna itong sumagot na po si Vice President Inday Sara Duterte tungkol po sa impeachment complaint laban sa kanya ng dyan sa Kamara Committee on Justice ni Luistro na may utang din po sa kanya. Ito yung conflict of interest. 9 million, Luistro, magbayad ka na daw. Ayan, oh. At gigil na po itong si, ano yan? Yung si Koki Kakoki, sa sagot ni Vice President Inday Sara, at nagbanta pa nga ang anak ng kamote na umano'y i-fast track daw nila ang proseso ng impeachment pag si Inday Sara ay hindi ho sumagot. Los nyo. O ayan po, kanina lang po, mainit-init pa ito. Mga kababayan ko, ayan o. Vice President Inday Sara Duterte nag-hain na ng sagot sa House on Justice Committee. Kaugnay ng impeachment complaint laban ho sa kanya. Ayan na po. At least sinagot kayo, mga anak ng kagwang kayo. Dagdag pa ng detalye. Excuse me po. Ito dagdagan natin. Kinumpirma ni Atty. Michael Pua, isa sa mga legal counsel ni Vice President Inday Sara Duterte, na nagpadala na sila ng sagot o answer at kautilam kaugnay sa kinaharap ng impeachment complaints ng Vice sa House Committee on Justice. Ngayong Lunes, Marso 16, deadline ng kampo ng Vice Presidente na magsumiti ng sagot. Ayan na po, maliwanag po yan. Actually, kahit hindi na po yan sasagutin ni Inday Sara, okay lang din eh. Kasi kahit sagutin niya or hindi ang impeachment laban po sa kanya diyan sa Committee on Justice, automatic pa rin po yan eh. I-impeach pa rin nila si Vice President Inday Sara at pagbubutuhan pa rin po nila diyan sa plenaryo. Except na lang kung may mag-motion no, na balik na rin yung decision ng committee, kailangan makakuha ng 1/3 si Vice President Inday Sara sa plenaryo para sabihin insufficient in substance, ayan, no, ang impeachment laban sa kanya. Pero ako sa akin kasi, wala na po tayong in-expect dito sa Kongreso. Kasi nga ho naman, alam na po natin na yung Kongreso ay hawak talaga ng tambaluslos, no, ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos. Sa kanila yung Kongreso. Kaya nga, pinaghaharian ngayon ni Sandro ang Kongreso. Akala nyo si Boje D ang Speaker of the House, hindi po, si Sandro Marcos po yan. Pero anyway, iwan natin kasi labo-labo na rin po ngayon ang National Unity Party, binira na rin po nila si Boje D at hayagan na po nilang sinabi na hindi po sila susuporta sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Pero ang alam natin, baka nagpataas lang po ng presyo itong Inyupi, no, malita ba? para ano, siyempre susuporta sa kanila. Ito tinawag naman ni Vice President Inday Sara na bendalo itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Pakinggan po natin. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan, and more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Ayan, isipin mo, mambabatas ka, sasabihan ka ni Vice President Inday Sara na Luvinders. Alay ko! Lalo ka na okay Ridon. Gigil na gigil sa mga Duterte. Alam niyo, no? Nakakahiya po, sabihan ka ng isang Vice Presidente na Luvinders kayo. Binabaluktot po ninyo, binabali po ninyo ang batas. Kayo po naturingan ng mga mambabatas eh. Dapat nga ang mambabatas ay sila po ay sumusunod sa batas. Huwag po kayong lumabag sa batas. Ang problema, uso na kasi ngayon sa panahon ng gobyernong nakangiwi ang panga. No? Nga walang kwenta mga los-los eh, tambalos-los. Uso na nabaliin yung batas. Uso na yung hindi susundin ng batas. Gagawa ng ibang interpretasyon ng batas. Anak ng kagwang eh. Ito na humang mahirap. Kaya ang lumalabas po, ang Pilipinas, nagiging banana republic eh. Useless yung constitution kasi nga hindi naman sinusunod ng mga mambabatas. Kayo gumagawa ng batas, pero pagdating sa pagsunod ng batas, hindi po kayo sumusunod eh. Yan po ang maliwanag dyan. Kagaya po itong si, dapat nga dyan si Luistro, mag-inhibit siya kasi may utang siya kay Inday Sara, kakahiya naman oh. Chairman ka ng Committee on Justice, may utang ka milyon-milyon sa inakusahan ho ninyo. Kagaya po itong si, ako'y nagtataka po dito kay kay sino tong hinayupak na ito? Ridon, Terry Ridon, may balak magiganti kay VP Sara. Bakit ka magiganti, Terry Ridon, kay Inday Sara? Hamunin ko to ng boxing porakos. Putang ina, durugin ko talaga to sa ring, no? Kahit hindi ako marunong mag-boxing, bugbugin ko talaga to. Itong taong ito, mayabang masyado ito, no? Itong mga kaliwang grupo, bakit ka magiganti kay Inday Sara? Dahil ba nasaktan ka sa panahon ni Tatay Digong, tinanggal ka?
sa isang departamento dahil nga nagawaldas ka ng pera ng bayan, pumupunta ka sa iba't ibang bansa, tangina, namamasyal ka gamit ng pera ng bayan, hindi ka uubra kay Tatay Digong. Kaya ayun, baka nasaktan talaga siya doon. Yun lang nakikita ko. Kaya nasabi niya maghiganti. Parang nabawasan ng pagkalalaki niya doon. Ay po, tsaka nangungurakot ka naman kasi, naglilimas ka sa kabadang bayan, kaya tama lang na tinanggal ka ni Inday Sara. Mukhang malabo rin doon yung sinasabi mo maghiganti kay Inday Sara. Baka si Inday Sara po, kung ang maghiganti sa inyo, yan ang tamang word. Maghiganti si Vice President Inday Sara sa inyo, kagaya ko sa inyo, mga komunista kayo, mga salot kayo sa lipunan. Pagdating ng 2028, magsiiyakan na lang kayo. Kasi walis talaga kayo, uubusin talaga kayo, hinayupa ko kayo. Wala na ako kayong panama dyan. Kagaya ng amo mong nakangiwiang pa nga. Sabi ni Vice President Inday Sara, kulang. Kulang. Ito po ang payag ni Vice President Inday Sara dyan. Narito. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil Mali. Ito pala. Ito. nakikisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Philippine workers dahil sa kagutungan, dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin paano kami maghahanap. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng tao. Ayan po, maliwanag po sinasabi ni Inday Sara na anak ng kamote. Maraming kakulangan si Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Marami talaga, anak ng kagwang Pati ba naman pagsalubong sa mga OFW na repatriate ngayon, wala, hindi nagastos ni Bangag Hindi pa ako sinalubong. Kakulangan lang ang pinag-uusapan, wala na, sobra-sobrang kakulangan Tingnan mo ngayon, yung langis, abot na po ng 100, anak ng kagwang. Hinahayaan lang po nila ito. Ito yung sinasabi kakulangan. Weak leader nga Walang alam sa pagkapangulo. Mantakin mo, mga Pilipino, umuwi, galing sa digmaan, hindi pinapansin. Kasi nga, oligarko siya, weak siya, wala siyang alam, allergic siya sa mga mahihirap. Talagang kulang. Dugtungan mo na lang ng isa pang kulang. Tingnan mo, update tayo sa petrolyo. Mantakin mo yung petrolyo. Aabot na 100. Kapit mga kapatid na motorista, papalo na sa 100 piso ang litro ng diesel at kerosene dahil sa isa na namang big time oil price hike. Bukas at live mula sa Taguig City, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, magkano na itong mga particular talaga na price hike na inanunsyo ng DOE na ipapatupad bukas? Ruth, katatapos nga lang humarap nitong si Energy Secretary Sharon Garin dito nga sa atin at sa kanyang pag-anunsyo nitong mga bagong presyo nitong produktong petrolyo bukas. Para maging specific, ito sa gasolina ay maglalaro sa 12 pesos and 90 centavos to 16 pesos and 60 centavos yung posibleng iakyat sa kada litro nga ng gasolina. Sa diesel naman nasa 20.40 to 23.90 habang 6.90 to 8.90 dito naman sa kada litro ng kerosene. Sa madaling sabi, Ruth, yung sa diesel at sa kerosene ay tiyak nasa 120 to 130 kada litro yung magiging presyo niyan bukas at sa mga susunod pa na araw. Sabi ng DOE ay uutay-utayin ulit yung pagkakaroon nga ng oil price hike. So ibig sabihin hindi yan yung minsan ng bagsakan bukas. Yung ilang mga kumpanya nag-commit na raw na yung una nga kung bukas ay 75% sa susunod na 3 araw ay doon naman nila ibubuhos yung karagdagang 25%. Pero may ibang kumpanya rin na sinabi na pwede silang magkaroon ng 3 tranches nga ng pagdaragdag every other 2 days yung gagawin nila. Sa kabila niyan, Ruth, itong Department of Energy at nakikipagtulungan na dito sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan para maiwasan naman yung hoarding o pang-iipit nga dito sa mga produktong petrolyo dahil nakakuha rin sila ng report na kung dito sa Metro Manila, for example, yung diesel ay papalo ng 120 or 114 bukas kada litro yan. Sa ibang mga probinsya, kaya lamang sa Batanes at sa Palawan ay pumalo na ito sa ganoong presyo ngayon pa lamang. So ayan yung mga tinitingnan nila ngayon in coordination with LGU and the Philippine National Police. Pagdating naman sa supply ng produktong petrolyo, sinabi ng DOE na meron pa tayong sapat na supply hanggang sa katapusan ng Abril. Pagdating naman dito sa usapin kung tataas nga ba yung singil sa presyo naman ng kuryente, sinabi ng DOE na walang dapat ikapangamba dahil stable yung supply ng kuryente dahil mainly itong pinagkukunan natin dito ay coal at renewable energy. Ruth. Rainiel, bali yung binanggit mo nga na taas pasahe, ay taas sa presyo ng petrolyo. Depende kasi iba-iba yung mga presyohan ng gasolinahan. So yung ating mga motorista, pwede naman silang mamili kung saan yung pinakamura. Pero may paliwanag ata yung DOE kasi nagtataka yung mga kapatid natin. Bakit iba-iba yung presyo? Bakit doon sa ibang lugar mahal? BBM pa. Ruth, pagdating naman doon sa presyo ay tinitingnan din dyan yung transportation cost at yung supplier at yung availability ng supplier dahil nga merong mga malalaking kumpanya na meron silang reserve for the next month. And sabi nga ni DOE Secretary Sharon Garin, yung iba nga ay pwede pang tumagal up until 2 months. At yung ilan naman na mga maliliit na gasolinahan ayun nga yung mga nahihirapan dito sa transportation cost at yun doon sa kanilang reserve. Pero sabi naman nitong DOE, yan daw talaga yung kalakaran pagdating sa presyo ng langis dahil deregulated nga o hindi kagaya dito sa presyuhan nitong electricity nitong kuryente na regulated ng gobyerno. Ruth. Ang inumin mo BBM.
Kulang-kulang kang hinayupa ka, mag-resign ka na, wala kang kwentang Pangulo. Diyos ko, 100 na. Isipin mo yan na only bangag admin. Bagsak ng ekonomiya, talagang kulang-kulang. O, ito pa. Sino ba yung sa gasol? O, tingnan mo yung gas, 1,000 na. O. Balik na tayo sa uling nito. Oh. Kahoy. Isipin Tingnan mo, mo yan, 1,017 na po ang isang tangke ng gasol, 11 kg. Tingnan mo yan, ha. Pati yung gas, nagamit nating pangluto, 1,000 na ang isang tangke. Anak ng kamuti, sa panahon ni Tatay Digong, 400 lang naman yan eh. Baka nga sa ibang probinsya, mga 1,200 na yan. 1,300, 1,500, yung isang tangke, 11 kilograms. Wala na, bagsak ang ekonomiya, tama si Inday Sara, walang alam ang presidente, kulang-kulang, aray ko. Kulang-kulang, kaya ito pa, kaya nyo pa ba? Para patunayan lang natin na natama yung sinabi ni Vice President Inday Sara na kulang-kulang. Kulang-kulang ang panggulo. Anak ng kamuti, ayan na naman, palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw, ay sumipa na po ng 59.87 po yan, ha? Ito na po yung pinakamahinang piso sa kasaysayan ng ating bansa. Simula ng merong Pilipinas. Anak ng kagwang, nyor! Ang galing mo. Ang galing mong animal ka. Hindi mo pa rin baramdam, Bongbong Marcos, na ikaw ay wala kang kwentang presidente. Lahat na tumataas, bagsak ang ekonomiya. Kayo, mga bubonistang tanganista. Sabi ninyo, pag naging Pangulo si BBM, 1 piso equal to 1 dolyar eh. Tingnan mo naman ang nangyari, 1 dolyar, nagiging senior citizen na. Hindi po maganda to sa ating ekonomiya, na patuloy po tayo na pagbagsak, pagbulusok. Hindi po pinupuna. Alam mo, sa totoo lang eh, walang kakayanan talaga si Bongbong Marcos maging presidente. Dinadamay lang tayo mga inosenteng tao eh. Tayo mga Pilipino na gusto nating mamuhay ng maayos sa ating bansa eh. Pero ang problema nga, humanhid tong animal na ito. Nagtakin mo, kaya pa ba kaya ng maraming Pilipino itong nangyayari sa atin ngayon? Mahal ang gasolina, mahal lahat ng langlangis. Ginagamit sa pagluluto, mahal anak ng kagwang eh. Mag-uling na lang tayo, nyor. Urong ang ating buhay eh, kay bangag eh. Palitan ng piso kontra dolyar, 60 pesos. Anak ng kamuti. Kaya nyo pa ba? Ito pa. Tunayan lang natin na kulang-kulang itong Pangulo natin, sabi ni Inday. Ang bugas daw, ang bugas, Isus ko Ginoo. Magkano ba ang presyo ng bugas? Merong 49, baka pagkain ng aso yan, baboy, Kung gusto mo kumain ng masarap na bigas, ay siguro yung 54, putang ina, hindi pa yan masarap. Mga nasa 60 ka, 57. Oh my God, gaya pa ba natin? Alam nyo napaka-imposible naman na ang mga Pilipino ay hindi pa rin po naramdaman ang kahirapan ngayon eh. Pagmahal ng presyo ng mga bilihin, tuloy-tuloy, no? Hindi kaya ni Bongbong Marcos na pigilan itong mahal na presyo. No, hindi man lang sinabihan na anak ng kagwang kayo, pag nagtaas kayo, papasara ko kayo, di ba? Hindi kagaya kay Tatay Digong may kasamang panggulat ba, gulpi-gulat. Murahin mo mga negosyante, mga oligarkiya eh. Paano nga murahin niya mga oligarkiya eh? Siya ka rin oligarkiya eh. No? Kaya kulang talaga, kulang-kulang. Nasobra yan sa pagkapulburon, anak ng kamuti. Totoo naman talaga. Bawasan kasi yung pagpupulburon kasi hindi po maganda sa katawan yan. Kaya sinabihan tuloy kayo na kulang-kulang. Kaya ang Pilipinas bagsak. Damay lahat. Speaking of bagsak, ito na. Negatibo na naman si Bangag sa survey. Anak ng kamuti. Presidente pa ba yan? Saan ka nakakita? No? First time in the history. Lahat na lang first time sa kabulastugan. No? Naranasan sa Marcos admin. Anak ng kagwang Saan ka nakakita na consistent ang pagka-negative sa survey ng Pangulo natin? Only Bongbong Marcos Wala tayong alam na Pangulo na pagdating sa trust and approval rating ay negative. Kung nangunguya ako, sinunoy kuya ako, anak ng kamuti, mas matindi ito si Bungit Talagang negative Tingnan mo naman ay nabugas pa yan. Sino bang hindi magagalit yan Sino bang magtitiwala sa Pangulong ito? Ay, anak ng kagwang. Wala namang ginawa. Mantakin mo ito po ay Pulse Asia Survey approval rating. Trust and approval rating po ito. Tama? Ay approval rating tama. Ang approval rating ni Bangag ay 36%. So, ibig sabihin, nung nakaraan, nasa nasa 45%, no? Ngayon, ang undecided, 18%. 18%. Ang disapprove, yung hindi po approve, ayaw mag-approve sa kanya, dahil walang tiwala, 45%. Tiningnan mo, negative 9%. Sus ko Ginoo nyor. Parang yan, yung negative 9, nakuha niya sa approval at saka disapproval, no? Mina-minus, tama? Tama nga. Tama ba ako? Tingnan na, kunin natin. Baka mawamali tayo. Baka sabihin na naman ng mga bubunistang tanganista, fake news ka, bisdak. Lo nyo. Amon yung nakangiwi ang panga yung fake news lagi. Di ba? 45. Tama ba yung computation nila? Minus 36. Tama nga. Disapproval 45%, ilis mo yung 36, kaya nagdi-negative siya. May utang pa siyang negative 9%, anak ng kagwang, ang layo kay Inday Sara. Si Inday Sara, ang approval ay 55%. So yung disapproval ay 27%. Ito yung mga talyanista.
27%. Mga 27% lang talaga mga tanganista, no? Pero positive 28% yan. Net approval rating. Yan po ang maliwanag dyan. Yan ang sinasabi natin, no? Panay kayo banat kay Vice President Inday Sara, pa-impeach kayo ng pa-impeach. Mahal naman din ang bilihin natin. Kaya ang nangyari, mas minahal ng taong bayan si Vice President Inday Sara kumpara dito sa nakangiwi ang panga. Eh kayo, panay banat kayo kay Inday Sara, kaya ang resulta, negative 9% kayo eh. Gusto niyo mag-positive? Mag-hair follicle drug test kayo, paniguradong positive 100%. Singhot man yan. O, diba? Kung gusto lang hunin nyo ng positive. Matagal na po kaming nanawagan po sa inyo na magpa-hair follicle drug test po kayo. Dahil ang nangyayari sa ating bansa, labo-labo na, yawards. So. Agad naman nagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte dyan sa mataas na approval rating na nakuha niya. Narito po, pakinggan natin. Taas pa rin yung ratings mo base sa polls station ngayon lumabas dito. Taas pa rin yung ratings. Lagi ako nagpapasalamat no, sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong comment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpakomisyon noong survey. Pero ako ay may survey na wala. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi o agahom na ko ay galing yon sa tao. Ayan po si Vice President Inday Sara. Isipin mo, pa-humble pa si Inday Sara, di ba? So nga naman, hindi naman po natin alam talaga itong animal kung saan nagsorbe itong mga to. Pero di kalibre po ang survey firm na ito, Paul sa Asia. Pero kasi pag nabayaran to, baka babaliktad ang numero. Yun po ang iniisip siguro ni Inday Sara kasi hindi naman alam ni Inday Sara kung sino ang nagkomisyon at bakit nagpa-survey. Kasi nga, pag nag-survey ka, dapat may magkomisyon dyan. Ngayon, hindi naman natin i-disclose kung sino, ano ang purpose ng survey. Pero maliwanag po na talagang negative si Bangag. Ang lamig eh. Kaya naubo tayo kasi lamig. Kasing lamig ng survey ni Bangag, negative 9%. Pero ano, ito maganda. Alam mo, mas maganda nga ho yung survey ng mga Kali survey. Ito, panoorin po natin. Ay, ang survey naman ito, literal talaga po ito na survey. No? At kasi nga, siyempre magre-reflect po ito. Itong survey na ito sa presidential election 2028. Alam naman natin, malakas talaga si Inday Sara. Pero para mas maliwanag pa, no, kung gaano kalakas si Inday Sara, na kahit sobrang nilang paninira kay Inday Sara, binabato kung ano-ano, ini-impeach nila dyan sa Kongreso, ang taong bayan ay mahal pa rin si Inday Sara at kay Inday Sara pa rin ang kanilang pulso. Narito, Kalye survey, legit. Sa balikan na ito, Si Sarah. bakit Sarah, sir? Parang si tatay di ko na. Basta Sarah lang. Okay. Ito wala to. Eh ganito ko lang. Wala mga bilang yan. Sarah ka rin, sir? Oo. Bakit Sarah, sir? Bakit mo yan? Bakit Sarah, sir? Wala mga kwenta yan. Oo ba? Kahit ako bubuto. Wala kwenta yan. Ano masabi, Tol? Ha? Ano? Dito kasi, tested na to. Huwag na siyang gumaya katulad kay Dungdung na yung tatay niya. Hindi niya minana. Pero ito talaga kukuha niya yung buwan ng tatay niya. Kami na daw to, Tol. Sarah ka. Sarah kami. Burahin nito. Anak ng kagwang, pinabura yung mukha ni, ni Lini Lugaw at ni John B. Cremolya at saka mukha ni Untivirus. O tingnan mo, isipin mo, yung tatlo na yan, pareho Sara, yan on the spot yan eh. Hindi, kung epektibo pa yung paninira kay Inday Sara, dyan pa lang, sa kanila pa lang, sabit na, di ba? Eh wala, Sara o sila. Magaling daw, subok na. Si Inday Sara, subok na talaga. Kita mo naman yung performance ni Inday Sara eh. Siya ang pinakamagaling na leader ngayon sa ating bansa. Tuloy, oh. Oh. Tanggalin daw ninyo si Lini, pangit. Pati si Untivirus, pangit. O pag nagpasurvey tayo, mukha lang Inday Sara, ilagay natin. Pangit daw, sabi. Yes. Ito. Ayos ko, kahit magbilat sa bilat din ako, nilalabanan niya lahat. Kasi malinis ang kanyang record. Hindi siya, parang tinitira lang siya para bumaba Tama. sa hindi 100%. Kasi doon lang naman galing sa investigation eh. Doon sila kumuha ng evidence eh, sa quadro. Naka-monitor ako dyan. Yan ang masasabi ko dyan. Thank you. Maganda pa mamulog yung mga detalye, sir. Yes, experience natin sa father niya, hindi ba? Correct. Nagkang presidente. Yes. Sabihin na natin kung mayroon, pero hindi katulad ng mga nangyayari ngayon na corruption, mali-maleta, mga yung mga Rapa-rapan. nangyayaring corruption. Diba? Ay, magaling sa pagano. Kaya lang kasi, doon naman sa mga, hindi lang na ano ang talaga yung sa pagpakaiba. Kaya lang sila, madadamay talaga kasi kung aanong talaga sila. Yun ang masasabi ko. Yes, kasi makakompare mo naman yan, yung difference. Ano mo yan sa mga nagdaan, sa ngayon na namumuno. Yun lang sa akin lang, bilang ordinaryong mga. Huwag mo na yan. O, tingnan mo. Hindi ba, napabuti pa yung panaybanat nila kay Inday Sara. Nagiging aware pa ang taong bayan. Anong purpose? Sinisiraan lang nila yan para bumagsak si Inday Sara. Yan ang saklap ngayon. Imbis masira si Inday Sara, ay lalong dumadami ang supporter si Inday Sara. Nagiging aware tuloy ang taong bayan. Obvious naman kasi. Yan ang dahilan nila. In-impeach nila si Inday Sara, sinisiraan para hindi makatakbo sa pagkapangulo sa 2020. Ito na ho ngayon eh.
No? Ang taong bayan ay nakapagdesisyon na ngayon tuloy. Kinawawa ho ninyo. Ang tapang ni Inday Sara, tumatayo siya, pinagtulungan po ninyo, pero nakatayo pa rin siya. Pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan. Puta, hindi na nga ho matibag-tibag si Inday Sara. Wala na po silang may pupukol. Pabalik-balik na lang eh. Yung issue noon, binalik ngayon. Ang tawag dyan, checkmate eh. Checkmate na kayo. Wala na po kayong mapuntahan. Wala na po kayong magalawan eh. Ang tanging desisyon na ngayon ng taong bayan ay, yes, Inday Sara kami. O ito tuloy natin. Sorry. Pwede na si Sara. Sara. Medyo okay yung ano niya eh. Wala pa akong nakitang napalit ng masyadong malaking mali. Sara ka rin. Bakit Sara, sir? Marami na nagawa. Nakakaya naman kay Riza, tatakbo pa. Natuto talaga. Duterte. Duterte yan. Bakit, sir? Para mabago na lahat yan. Pero Correct. para sa akin, mas malinis si Sara pagka, tawag ito, pag hindi presidente yan. Naniniwala ka ba, sir, na president kayo? Matatay ka. Mas gusto nga, pag magpumarehas pa siya sa tatay niya eh. Yun lang. Kasi mas malinis naman talaga nung kay Duterte. Wala yung mga ati ngayon, belong-belo sila eh. Tama. Bakit po? Ano kung nagustuhan niyo po kay Sara? Basta gusto ko siya. May paninindigan siya sa mga salita niya. Correct. Pero kaya po ba siya sa tatay niya? Oo. O yung, basta pag sinabi niya, ginagawa niya, di ba yung mga ano? Ayaw, wala. Kasi wala, siyempre. Hindi natin, sa susunod na taon. Ay na ano, wala. Sara. Bakit Sara, sir? Lahat naman kami sa simula pa natin. Duterte na kami. Sara kayo pagbumago. Oo, Sara Home, Duterte. Bakit Sara po, sir? Sa gayahin niya po yung panamalakad ni Tatay Digong eh. Sa maging payapa rin yung Pilipinas at hindi pag sinanalo, ma'am. Ano yan, ma'am? Mga tao rin, mga bayan. Kaya Sara Duterte ako. Tama. Sir, kung sino pa pupunta niyo sa 2028? Sara Duterte po. Sara Duterte. Oo. Bakit? Alam, mas feeling ko kasi mas okay ito kaysa katulad ng dati, si Duterte. Pupunta niyo sa 2028? Sara, siyempre, Sara. Sara? Bakit si Sara? Sir, ulit. Yan yung alam ko maraming magawa eh. Tingnan mo. Sara po, Sara po. Puta, tumatayo balahibo ko dito ah. Lahat, ang mga tao ay gusto pa rin ng Duterte type of leadership. Ito na ho yung sinabi natin eh. Ginago na si Duterte, pinadala sila sa daig, no? Kinidnap na, gumagawa ng kwento, kamalas po ninyo, dahil walang tamang proseso yung ginawa ninyo kay Tatay Digong, kinidnap ninyo. Siniraan si Inday Sara sa confidential funds, pero ang taong bayan hindi po naniwala doon. Buo pa rin ang kanilang paninindigan at tiwala na si Vice President Inday Sara ay malinis. Malinis naman talaga, sinabi naman talaga ng Commission on Audit yan eh. Unmodified opinion. Putang ina, ito yung napalapo ninyo, mga tanganistang bubunista eh. O ito, tuloy po natin yung Kalye Survey, tuloy pa rin natin. Masarap pakinggan tong mga ganitong komento ng taong bayan. Magandang araw, gabi at hapon. Iboboto ko si Sara Duterte. Nako. Bigay ni Buddha po ito. Papakita ko yung larawan ni Buddha. Pinagpala ni Sara Duterte si Buddha. Ito si Kwan Yima. Botong-boto ko si Sara. At ito, mga yan, dapat matalo Nagmura yan na. kahit walang porsyento. 0% sa English. Pinagmumura niya si Lini Lugaw. Minura niya si Hontiveros. Minura niya si John B. Cremulya. 0 daw kayo, itlog daw kayo, sabi niya. Sus ko ginoon. Sara Duterte lahat oh. Mga Rimulya na yan. Ha? Ang sinasabi niya Rimulya na yan. Bakit, sir? Ha? Walang kwenta yan. Bakit ayaw niyo kay Rimulya, sir? Ha? Bakit ayaw? Traitor yan eh. Oo, Duterte kami. Traitor yan. Napakalaki traitor yan. natindi no. Ito na nga ho yung tumatatak sa mga kalyado ni Bongbong Marcos, mga traidor. Mga traidor, mga walang utang na loob. Kaya nga kayo mga politician, wag na kayong maglakas ng loob na kumampi kay bangag kasi paniguradong itlog kayo. Natutuwa po tayo dito dahil gising po ang gising pa lang taong bayan patungkol dito. Uloy. Sara Duterte pa rin, syempre. Ha? Yan lang ang may sa atin eh. Yan lang may kakayahang mamuno. Yan sila, hindi, wala naman yan. Sa historical ng Pilipinas, sila ng isla natin, hindi niya masagot eh. Si Utibero, si PA yan eh. O, tsaka pipili sa mga yan, kaya saka na. Tumitinupang ang ating bansa. Ang galing mo talaga, sir, no? Tama naman, anong pagpipilian natin? Dito tayo sa NPA. Dito tayo sa Lutang. Yung ilan daw ang isla ng Pilipinas, hindi daw masagot. O paano yun? Kaya Inday Sara na lang tayo, abogado pa, matapang pa, mana sa kanyang tatay at hindi pa kurap. Antindi mo, idol. Napakasimple lang naman yan. Logic lang isipin mo dyan. Rimulya, traitor. Bakit ka magbubuto ng mga ganyan traitor? Correct. Sa bansa natin, baka bukas-bukas pagising natin, wala ng Pilipinas. Tama. Baka ibinenta rin yan. O, Monteveros, NPA. O, bubuto ka ba dyan? Lugredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw, hindi daw di ba? Duterte ka na. Saan ka? Galit na galit. Tama naman, mag-Duterte ka na. Ano pa bang hinahanap mo? Tangina, pareho naman yan sila ni Lini Lugaw at saka ni Hontiveros. Magkakunsaba naman ng mga animal. No? Yan na, kahit magsanib persa ka, di ba doon sa survey na may bago, tangiri ba yun? Hindi, Sara pa rin, kahit magsanib persa sila eh. O ito, Kalye survey na to ha. Tuloy o. Solid. Matinupang mundo, matinupang bansa. Correct. Wala pang mga adik, wala pang mga rapist. Oh. Eh pag si Ontiveros, baka lahat na tayo, pagbari lang dito, for NPA na tayo. Diba? Ganun na kasi yan. Okay na, tapos na. Sara Duterte pa rin doon. Bakit kayo Sara Duterte? Siyempre, siya, matapang. Kaya niya pagtanggol ang bansa na. May paninindigan sa sarili. Pero hindi kayo naniniwala sa issue ni Sara? Hindi kami naniniwala kasi hindi naman nila pinapatunayan sa publiko. Ayan. Duterte pa rin ako. Dito sila magka-problema talaga eh. Yung mga confidential funds yan. Tama yung dalawang sinabi ng Marites. Dalawang Marites.
Tindira, alam nila ha. Paano kayo maniwala dyan eh? Hindi man nila napatunayan eh. Gawa-gawa lang naman, sinabi naman ng COA din yan na unmodified opinion. No? Maayos ang accounting ng Office of the Vice President. Dito sila talaga mababagsak sa totoo lang. Wala na, tapos na ang eleksyon. Ito mga tatlo ito, puro ito magkanakaw. Si Sara hindi magkanakaw. Yan, Ah, pwede yan eh. Di ba? Nakita nyo ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Puro nakaw na kay Bungbong lahat na ginagawa. Correct. Pati yan si John Vic. Ako, si Lenny, si John Vic, si Risa, ang hindi ko iboboto. Si Sara Duterte. Siyempre, if you are thinking voter, alam mo kung sinong dapat iboboto mo. Correct. So, alam na lang lahat yan, except for a few. So, thank you. naniniwala sa issue ng Sara or what is it? Ito na ang masasabi ko sa inyo sa lahat ng ako I've never been to Davao. Pero if you know Davao, if you talk to anybody from Davao, makikita naman ang gawa nila. Kung binubulsan niya ang pera for the longest time sa pamilya niya, Correct. kita mo the way they live, kita mo common sense na lang eh. Kita mo ang Davao, ang ganda. So kung binubulsan nila yung pera, tingnan mo yung mga kalaban niya. I don't know about, I've never been to any of their mga baluarte nila. Pero ang alam ko ang Davao, very nice, very progressive, very modern. So ikumpara mo sa lahat nilang mga baluarte, alam mo na kung sino ang hindi corrupt. Yun lang. Thank you. Grabe, ang tindi po ng paliwanag ni Sir. Huwag na natin ipagpatuloy masyado, baka masaktan yung mga dilawan, mga pulawan. Simple lang yung yung exhibit na dapat tingnan natin, no? Bakit mo iboboto si Inday Sara, ang mga Duterte? Tayo, nasubukan na natin ang Duterte goods tayo doon. Nagustuhan natin yung Duterte type of leadership. Majority ng sinasabi nila ay totoo. Naging payapa po tayo, yung mga durugista, nagsitaguan, no? Mga kriminal, natatakot. At kung gusto mo naman ng magandang pamamalakad, tingnan mo yung Davao. Kasi nga tama naman, kung totoo yung mga paratang nila, kay Vice President Inday Sara na kurakot, tingnan mo yung Davao. Ang Davao City. Kasi kung kurakot ang mga Duterte, hindi ganyan kagandang Davao. At hindi ganyan kaprogresibo. Di ba? Simple logic lang. Makikita mo naman eh. Ito malalaman mo kurakot itong leader na ito. Kasi bakit kalsada butas-butas? Palengke ang baho. Anong lugar yan? Tacloban. Sinong namumuno? Romualdez. Ito walang kwenta to. Kurakot yung leader nito. Flood control hindi natapos. Wasak agad. Wala hindi natapos. Lugar walang SM. Hindi progresibo. Baluarte to ni Bangag mga Marcoses. Ganun lang kasimple. O ano to? Uy, Davao City oh. Ang linis. Pinakamalinis sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo talaga. Uy, ligtas. Safest city sa buong mundo. Isipin mo yan. Uy, walang utang ni piso. O, di ba? Uy, zero insurgency. Tangina. Daming establishment to, walang traffic. Ang linis ng kalye. Ligtas ka pang maglakad. Ang ganda naman ng lugar na to. Uy, pagtingala mo, ba't mo lang mga kabli sa taas? Walang spaghetti wires. Kasi nga yung mga wire na ibaon sa lupa. No? Tangina, Duterte pala to. Uy, ang ganda naman ng bus transit system nila. Ang ganda naman mga coastal area nila. Oh. Sino yan? Duterte. Kung ngayon pagpipiliin ka, tingnan mo kay John Vic sa Cavite. Putang ina, ang daming butas-butas kalsada. Grabing traffic, animal. Layo ng Cavite sa Davao. Si yung Tibayros, may nawakan bang lugar yan? Wala. Ay, meron pala, bundok. Bundok ng Tralala. Nilalamok. Leni Robredo, anak ng kamuti. Bago lang sa Naga City, may nagawa ba? Wala pa. Ba't may boboto? Ay, putang na. Dito na lang tayo kay Duterte. Sigurado pa, panalo ang taong bayan dito. Kaya kayong mga tanganista, talyanista, iyak na kayo dahil si Inday Sara Duterte hindi pa rin matitibag at Duterte pa rin sa 2028.